Actually, hindi nag-isip yun si National Constitution ratified or not? na nakalimutan na. Pero just to clarify ko yung Mike, Ang proseso, pag namili tayo, dapat i-convene na ang proseso ng mga GT ng buong Pilipinas. mga kapatid, sa araw na ito, I must say na napakaswerte natin dahil ang bisita or first guest natin sa pilot episode na ito ay walang iba kundi ang former General Secretary ng MMRC, also former National Premier ng Tawagama Free, and very very known sa title na Handshake Man. At yun ay walang iba kundi si Brother Mike Molina. Wala pa natin. Okay. Kuya Mike, maraming salamat sa araw na binigay at panahon na binigay mo sa amin sa araw na ito. Unang katanungan na agad tayo, huwag na tayo paligoy-ligoy pa para maaga tayo matapos. So, yan. Every time that you see na merong nagkakamay or nare-realize mo na ang handshake na you authored, well-known worldwide, ano po yung nararamdaman nyo at yung makikita nyo yun at nare-realize nyo? I feel elated. I feel blessed because meron akong na-share na kakaiba na handshake na sa karamihan, horizontal, vertical lang sila mag-execute noon. While yung sa atin, yung ating Triskelion handshake ay pwedeng execute ng from 2 to 10 or 50 kung kailangan, na same orientation ang ginagawa sa pagkakamay, pero habang lumalaki lang ang circle niya, ang butas. Tama. Oh, okay. So, So, yun. yun yung ano. Oo. Grabe, no? Kung ikaw siguro every time na magigising ka at bumababa ka sa mga events, mga anniversaries, uy, Kuya Mike Molino, ano kaya parang pagbilang maging Kuya Mike Molino, no? Kaya nga very legend kung kailan talaga siguro. Siya lang naman ang nabansagan talagang legend na hindi siya self-proclaimed legend. Yes. The legend, the title legend, even the brothers from MMRC will claim and will agree to us na Kuya Mike Molino is one of the general secretaries who left a mark sa MMRC mismo. So, ayun. At kadugtong yan, Kuya Mike, ang gusto ko rin itanong sana, kung kamusta na po ba yung health ninyo bilang sa edad ninyo ngayon? Well, I thank the Lord that I'm already 71 years old. Kala ko 19 ka pa lang. Mo na very Hopefully, I'm not forgotten. Kasi sabi lang 19 forgotten. O hindi, But naiintindihan na namin yun. Okay, but anyway, yung sa ganitong edad, well, anyway, I'm still healthy na, praise God, na wala akong maintenance. Talaga? Okay, so ang maintenance ko is I do Tai Chi. Seryoso? Yeah. Hindi na mo pa pala si Hyper. Si Hyper may maintenance na. I do Tai Chi exercises. So that's what I do. So Tai Chi. oh yes. You can look that up and join me. Meron bang malapit na Tai Chi gym dito? You don't need the gym Oh, for yeah. Tai Chi exercises. Yeah. Ayun. Okay. So, yun ang aking maintenance, and some other maintenance is it's the same old maintenance that everybody enjoy when Yes. still young, no? Exactly. Yun, ganon. When the light is gone. Pero Kuya Mike, ano tayo?
Ano pong maintenance yun? Maganda. Okay. Maganda para sa atin na may bahagi yung yung kwento kung paano nabuo yung handshake hanggang sa ngayon na yung ating ginagamit. Araw. Sino ba si Kuya Mike bilang tao at bilang isang leader ng kapatiran? Yeah. Oo, yun hindi nalalaman ng iba, no? Oo. Okay, ako, Brad, ang mga namold ako sa isang faith dimension na family. So, ibig sabihin, nung inumpisahan ko, I really was always involved in church activities. Yeah. That's one. I've been also involved with martial arts. I've been involved with the left. Anong martial arts yun, Kuya Mike? Shorin Ryu, we call it the Okinawan karate. Ninja ka dati? Hindi naman. Pero isa sa mga naging it's called ninjutsu. Ninjutsu. Kasi a ninja is one you call who studies ninjutsu, like jujitsu, like like judo or karate. Yung naging bahagi ng Kaya pala. ay Something like that. So, something may like mga- that. Kuya Mike. It's always I'm being molded by principles and Discipline. discipline. Yeah. Yeah. Okay. Tama. Kasi Ganun yun ng Yes, Kuya Mike. Salamat sa nabahagi mo. So, Kuya Mike, additional, paano pa nagsimula yung paggalak mo yung bilang isang triskilyon at bilang isang leader ng ating kapatiran? Yeah, ang paglalakbay ko is like this first, I was invited Yeah? sa ating kapatiran after the martial law years. Ilang taon ka nun, Kuya Mike, nung yung No, I was on the first year. first year college? College. Okay. I was around 18 years old, Oo. something like that. Okay. Now, with that, one thing that gave me the challenge to enter, because I had some options. I was being recruited by around 2 to 3 fraternity. Yeah? Bakit napili Okay, mo yung ating kapatiran? Well, I was intrigued by the seal. Because the Yeah. seal, I haven't seen some of the seal, although I have some knowledge of the kind of seal that is Parang naging interesting ka dun sa naging ating logo or interested seal. ako doon, Okay. yes. So, ganun ang nangyari. So, Kaya ito sumali po dahil sa chicks. Pero nung time nun, yung time mo, Kuya, wala pang cis that time sa UST, right? meron na. Meron na. Pero ang mga cis or sigma ay naka-confine lang sa nursing. Okay. Kasi magkatabi ang nursing at saka magkalapit ang nursing building at saka engineering, na kung saan over-debakod ng mga brad. But Yeah. engineering Bumunta. Oh, no. I'm not engineering. I'm arts and letters, AB. Pero ang talagang naghimok sa'yo para sumali sa kapatiran is yung prescription mo doon sa seal Kasi natin. I have some mga nagkaroon ako some prophecy nung nakita ko yung seal. It's because Saan mo siya unang siyempre nakita? dahil I am hitik ako sa tinatawag na faith, dimension spirituality. So I read the Bible. So the Bible that I've read is that I saw the seal, that it was in the Bible because of revelations, and then hindi lang yon, na-discover ko that ang seal natin, that is tatlong seven, Yeah. emanating from the center, pag pinagsama-sama mo, is nagtugma na 777 minention sa Bible
yung seal natin ng 3-7 na yan, yung 777 na yan. Because 7 is God's number. Yes. Yes, yes. O yun. So, yan, doon ako nag-evolve. Maganda, from maganda. there. To join fraternity 90s? Hindi na 90s. 20s na yun, mga 20s, oh. 2001. Okay. So, ako pala yung pinakabago, no? Pinakabago. Pinakabago. Kita? Okay. Anyway, Taran, ikaw, anong tatanong mo? So, like, sa bawat matagumpay na leader, siyempre may mga pagsubok na pinagdadaanan yan. Yes. Ano po ang isa sa pinakamahirap na yugto ng inyong buhay bilang isang triskilyon Sa na halos nagpapahinto sa inyo ngunit mas pinili niyo pong mas matatag. Pinili yung mas maging matatag. Oo, kasi during that time, si Kuya Mike is one of the top student. Ano yung struggles po siguro? Gusto ko itanong nito Alan. Struggles niyo during your term as a leader, as a GenSec and a national premier. That made you think na it's almost logical na ayoko na. Tama na to. Parang hindi na worth it. Or you keep on fighting until now. Never niyo po naisip sumurrender. May mga bashers din ba kayo dati na yan, sa Mike Molino, ano yan? Babaero yan. Well, noon naman, hindi naman yung ating wala pa itong social media, hindi pa ganito na meron tayong mga cellphone and everything. Actually, noon ano pa lamang ito mga pager na. Pager. Wala pang pager Ano yun? Page sa'yo, tatawag ka. Kung sino yung nag-page sa'yo para makausap mo, tatawag ka. Pero mga Ganun lang. ilang ano pa siguro, Ganun lang kami ilang noon. But minuto pa. anyway, to start everything, ang nangyari dyan is that really we have to start from the basic na pinanggalingan natin is the chapter. Correct? Okay. Then from the chapter, you go high and as you go on, you learn many things about what is to be a fratman. They call it a fratman. Pero sa atin, we call it to become a Triskelion because it's not easy to become one. There is always a misnomer between saan ka ba na-recruit? Triskelion. Sabi na yun, mali. Ni-recruit ka sa Tau Gamma Phi. Hindi ka ni-recruit ng Triskelion. Others say, hindi, ni-recruit ako sa Triskelion. Wrong. So anyway, so from there, nag-evolve ka. Nagiging officer ka, you will serve the fraternity, then you go higher. From there, you become a Grand Triskelion eventually kasi makikita ng Brad yung development mo as a member. Okay? Then from there, Meron po ba kayo nakaaway before na parang ayoko na, parang binabash ako nito or lagi na lang sa meeting parang... Sa meeting, meron talagang you cannot please everybody. Yes, exactly. Pero if you will always say that if you want to be followed, then magpa-elect ka na maging leader, Grand Triskelion. Kasi tira ka ng tira, you don't know, and then you haven't experienced, ano kaya kung gusto mong palakad mo, magpa-elect ka. So, then from there, you can do yung, everybody will have the chance of leadership. So parang the way si Kuya Mike may salita na parang wala siyang challenge na inayawan along the way. Hanggang maging national premier. Oo, ang haba ng pinagdaanan. Ganyang challenge na. So grabe no. Sa orientation lagi, lalo na sa Visayas or Mindanao, laging ina-orient yan. Ang nag-design o nag-author ng handshake natin walang iba kundi si Brother Mike Molino. Mali pa nga ako dati, pasensya na ko yung Mike Molina ang sinabi. Iba pala yun. So anyway, yun nga, napakakilala mo sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa ating kapatiran with the contributions and effort you have contributed sa Prat. And we are very thankful of that. Okay, Mike? Yeah, thank you. And this is from the bottom of my heart. Salamat po. Kasi all of us has been, syempre, tinulungan din ng Tau Gamma Phi. There's every
Sa bawat isang Hanggang sa ngayon, tol, andyan pa rin si Kuya Mike. Oo naman. Lalo sa ating institution. And how young are you again, Kuya Mike? 71. 71 and still solid. Nakaka-attend pa ng mga event, mga ano. May At kumakamay pa rin ngayon. yung iba kasi marag, minsan hindi na pumati ng meeting. Hindi kumakamay. So, yan. So, with that, Kuya Mike, my next question will be a serious question siguro. And this has been a question lagi ng marami sa mga hindi pa lalo na sa mga hindi pa na-organ. And this is regarding the 2000 Constitution. Marami nagsasabi na parang hindi nyo pinatapos ang term ni Dodong, na parang nagmoro-moro kayo ng eleksyon sa Albay. Tama ba? Sa Albay? Ganon. Can you tell us more about that? What happened sa 2000 Constitution during that time? Yeah. We cannot say that I was involved na hindi ko pinatapos ang term ni Dodong because ni Premier Brad Dodong. Actually, up to now, he is the first premier because nandun siya sa transition ng tinatawag na interim national council into a regular national council. I was his executive secretary. Okay. If you look at it. So I was also a little premier in a sense. Okay, yeah. No? So what happened there? Somewhere amongst the Brads, among the Grand Triskelions and mga head ng mga provincial council who were there in Bicol, and that was the second national Congress. Ay nagkaroon ng resolution. So, kung yung resolution na yan is that I don't want to go further to create the hurt. If the Brad wants to know, they have to interview those brothers who were there at bakit nangyari yan. Now, I was hesitant pero they haven't seen and talked to me, but Mike, can you, because I think our brother is ending his term, but he wants to continue. And so, hindi pa pwedeng magkaroon ng continue because our constitution says hanggang 2 years ka lang. 2 years lang. 2 years lang. 2 years lang. Because kung hindi, magkakaroon tayo ng we will be violating the constitution na magkakaroon ng wala nang pagpapalit ng governance at saka ng Kuya leadership. Mike, so just to clarify, you are an elected national premier, di ba? Yes. And that was in Albay. So that means na meron mga governors and leaders na pumunta doon all over the Philippines. Tama ba ako? Correct. And we have the listings. So, They have the listings. If they want to, we can can get provide, the picture. We can provide and we can show their signatures. and just to be And those signatures and those who are saying that they are not involved or whatever, they have never ratified the Constitution. That's wrong. Nandun sila. exactly my next point, Kuya Mike, is the national constitution ratified or not? It was ratified. Because unang-una, the Constitution that was ratified has its own beginning that 2000, it was the only Constitution that embraces the national organization and the national thrust of our fraternity. So if you need counseling, there should be a higher organization like a council. Ganun And yun. the first ever regional council created was Metro Manila Regional Council, tama ba? Yes. Metro One, because the Shout out first general secretary elected was brother June, the late June brother Flor, June Flor, Florentino Flor Jr. Oo. He was
the one who break through from the insistence of our mother chapter to confine Tau Gamma Phi within the University of the Philippines. Only there. But because there are some brads like Brother June Flor, an enlightened brad, and other University of the Philippine brads, lalo na ang mga brother na from the University of Philippines nalipat sa ibang chapter, no? Because of, alam niyo na kung bakit nalilipat. Maraming rason. But nalilipat, nalulungkot sila na wala ang fraternity o wala yung brad nandun sa school nila. So they have to really put up a chapter and told the mother chapter UP, hey, we have to have a chapter dito, we have to establish this, we have to start. And then anong justification tinanong? One person told them, isn't it the justification is our principle? Yes, man. Man is brother unto man. Tama. How are you going to share that principle if you will confine yourself in this university only, in this chapter only? Therefore, what is the principle of man is brother unto man? So positive ang impact nung nilabas natin yung fraternity from the UP campus all over the Philippines. Yes, because tumahi ito dun sa seal natin. Ano yung pinakamalaking naging ambag mo bilang national premier during your time sa National Council? Naging ambag Sa ko. Constitution, yung ano nila, diba, na-aprobahan, na-ratify yung National Constitution. Tama ba, Mike? Yeah, that's the national constitution. Yeah. Para we can have, kailangan we have to follow. Meron tayong sandigan, tungtungan ng mga kilos natin. Yan ang may batas tayo na sinusunod. Dahil kung wala ito. Actually, napakalaking tulong sa lahat na meron tayong batas na hanggang sa ngayon na naging mandato natin sa mga ginagawa natin. Mahirap kasi talaga pag walang proseso ang sinusunod. Tama. Guidelines na susunod. And Kuya Mike is one of the pillars talaga. Kahit sino pang General Secretary siguro. Kaya nga nakakalungkot din na sabi nga ni Kuya Mike, wala naman sa social media, hindi niya nababasa yung mga Well, sorry po naninihiras sa sa mga kanya. bashers ni Kuya Mike. Wala po siyang pakialam sa inyo. At ipag-play pa rin po niya kayo. So, Kaya nga, kami nalulungkot para sa'yo na merong mga, kami nababasa, since na kami yung very active sa social media. kami yung naiinis Kuya Mike eh. Di Kami yung naiinis minsan. di kayo na makipag-engage. Mag-pray na rin po kami para sa kanila. Yeah. Kasi kaya kami naiinis Kuya Mike. Gusto ko lang clarify. Kasi syempre, kilala ka namin bilang Kuya Mike. Bilang tao mismo. Hindi naman sa pagano. We've been close kahit papano. And we know how you are as a person. So, ayun, para naman po sa mga nakikinig natin na nanonood sa ating pilot episode na to. Ayan, may nag-message sa atin online. Oo. Ano po yung mensahe na gusto mong iparating sa lahat ng brads and lahat ng sis all over the world? Ano po yung gusto ninyong sa mga bagong generation ng mga brads? Bagong Kasi old school generasyon. ka eh. Ano po yung message ninyo? Huwag mo naman manggitin yung old school. Bagong Hindi, generation. siya mismo nag-claim nun. May kwento pa nga ako sa Boracay kami, pero next time na yun. Sige, kaya What do you mean bagong generation yung mga... Gen Zs, mga bagong brad, mga- yung globe. Oops. Okay. Kaya, message sa mga legitimate brands natin of the new generation. Yung mga unang-una yung mga hindi legitimate, magpa-legitimate na kayo. Or kung mahuli kayo, ang pinakamaganda nan ano na kayo, yung magkaroon ng tinatawag na mag-Alexis na kayo. That's number one. Kasi Ayun o, narinig nyo meron pa rin tayong tinatawag na rites of passage. Wala na nga tayong hazing kasi bawal yun. Yes eh. na, denouncing. Pero
iba naman ang hazing naman sa initiation. So initiation can take so many things, but we will not use initiation, hazing. Meron na tayong tinatawag ng rites of passage. Naglabas naman ang guidelines naman ang ating National Council. May doon. pahabol na pong katanungan. Sige, tanong muna. Ano pong mensahe po sa ano pong mensahe niyo po sa mga futures leaders ng ating kapatiran? Hindi lang future. Ngayong Yeah, leader na present yun, and future. present and future leaders. Ang mensahe ko, umayos kayo. Period. No joke. O, sa Hindi, mga maayos leader. naman eh. Doon sa mga hindi, umayos sila. Ah. That is just it. Para Magpakatatag. Paano po ba maging isang katulad nyo na, na maraming naging sakripisyo sa kapatiran? Hindi hindi na, natin tinitingnan na katulad sa akin. Pero siyempre, kung yun ang tingin nyo ay ganito lamang. Kung ako ay umabot sa edad na ito at ako'y nandito pa at ako'y kumikilos pa at gumagawa ng para sa ating ikabubuti ng kapatiran, miyembro ng pamilya, ng bansa at lahat ng komunidad, ay dapat ganun rin. Huwag na kayong umatras na, ayun, pagod na ako. Meron pa nga hindi napapagod yan si Kuya Mike. Oh. Dahil yan, mabigla. Oh, giving example Hindi lang na na sinabi ni Kuya Mike. Diba? Hindi na napapagod. Nandyan pa rin, no? Oo. Na dapat retired na ako. Bakit nandito pa ako para sa inyo? Dapat kayo rin. Dapat nandito rin Kasi kayo. inactive mo na ako, pagod na ako. Hindi kasi maraming ganyan mga brad, mga bagong Actually, yung mga Bagong bagong brand. yung mga Hindi nakaka-delegate tinatawag na eh. new bird, hindi pa nila napagdadaanan yung hirap talaga na pagiging isang triskilyon, lumayo na sila, di ba? Yes. So, yun nga, maganda yung naging Pwede mensahe ni Kuya Mike para sa lahat. Hindi lang sa mga future and current leadership, syempre doon sa mga bagong henerasyon at magiging Mga aspiring leaders pa. Yun lang. Pwede magpahinga, pero hindi pwedeng sumuko. So, yun. Panghuling tanong, Kuya Mike. Sa lahat ng mga nangyaring kaguluhan, issues, and all, sa lahat ng mga binabato sa yung mga, kumbaga, putik sa pangalang ni Mike Molino, how do you want to be remembered? Pag ang lahat ng issue ay tapos na, or ang lahat na ito, paano mo gustong alalahanin ka ng mga brad bilang Triskelion? Sasabihin ko, maraming salamat po dahil wala na dapat akong ipapaalala sa inyo dahil meron na ako kasi that is my handshake. Amen. yeah. Thank you, Kuya Mike. Maraming salamat po sa oras at sa... Ano pa? Hindi pa ba? Yes, Kuya Mike. Hindi pa ba? Yun, Pero hindi daw ikaw paano yan, Bahala sila. Sabihin ko, bahala sila. Maraming salamat po ulit. May pahabol na tayo. Sige. Kuya Mike, paano ba maging ganyan yung buhok? Hindi nauubos. Kaya ba ng servisyo mo sa kapatiran? Ganyan. Hindi na uubos. Akala ko naman ano yung mahabol mo. Yun. Talifer, meron ka pa bang tanong? Yun, maraming salamat Kuya Mike sa opportunity na nakasama ka namin sa araw na to. Thank you rin. Sana mas mabuting kalusugan pa para sa'yo. Yeah, mahabang. Mahaba pa buhay para makasama ka namin in the next 50 years. Sige. Salamat. Hopefully. Kuya Mike, thank you sa lahat ng support sa tao. Yes, salamat. Lalo na sa National Council. This is from the bottom of my heart. And of course, Kalanan, Thank you, Kuya Mike. Ano po lain pasasalamat ko po at nakilala ko po kayo. Ay, maraming salamat din at nakadaupalad ko rin kayo lahat. Alright. Particularly, yan, lahat, pati staff, pati dito na thank you. make this, our podcast happen. Alright. And again, thank you so much din sa lahat ng mga nanonood at lahat ng susuporta. Ascension na po kayo. This is our pilot episode. Gagalingan pa po namin sa mga susunod na episode namin, of course. And sa susunod na mga episode and sessions, meron po kaming golden black sessions na tinatawag. That's deeper discussions regarding the fraternity. So, abangan po ninyo yan. And again, we are Brothers Keeper. Like, follow, and subscribe. Okay. And shoutout nga din po pala sa may-ari ng venue to, kay Brother Jake.
Oh, Brad Jake, maraming salamat. Medicars po, andito lang po yan sa may San Jose del Monte. I-promote mo naman yung Of Medicars. course! Pero po, Saan ba ito matatagpuan? San Jose del Monte, malapit lang po siya sa may SM San Jose. Tapat po ng Tungkong Mangga Elementary School. Yeah. Medicars. Of course. And Sila din ang nag-provide nitong venue and this is for free. Ganun po kabait yung Brother Jake. Tonsi, thank you. Lamatan naman natin yung ating Of course, magaling na director. Lahat ng technical staff sa ating Lady Vice Premier for Luzon, thank you for being our technical staff. Kay Brad Yuri, sana tol, matapos mo na ang iyong Kay Brad Oliver na namamangka pa hanggang ngayon. Wala pa. Nasa Pacific Ocean lang naman siya. Sana Ayan. park Kay lang. Brad Argon, kay Chairman Argon ng Pasay, maraming salamat. Sana susunod na episode makasama ka namin. Sis Marga, pagaling po Oh, yun. Sis Marga. mga tol, mga sis, sa susunod, marami na ako sa Siyempre, Ay, pa ako eh. Siyempre, yung ating kasama dito, si Brad Sakmal. Baka sakaling kayo niya. Ang technical working group, wala yung bisyo kundi umibig. Yan. Shoutout po sa LHS Tao, Pambalan San Manuel Community Chapter at siyempre sa San Jose del Monte. Christian, Uy, Big sige, Council, tayo. isang lungsod, isang Siyempre, sa ating konseyo. napakabait Juan na San Jose. Kuya Guy Lopez. Kuya Kuya Guy Guy, Lopez. maraming salamat sa patuloy na suporta sa National Council. Siyempre, sa pamunuan po ng Taugapi National Executive Council, sa pamumuno po ng ating National Premier, Brad Errol Gattitorena Jr. Of course, sa ating manager, Manager Christopher Yo, Mendoza. Kuya Chris, mahal ka namin. Salamat sa suporta. Sana patuloy ka lang sumuporta sa amin. Kuya Jun Malipol, of course, Oh. sa bumubuo ng National Executive Sa lahat po, siyempre, kay Executive Vice Premier, kay Sir Marasigan, Vice Premier for Yes, Luzon, yes. Brad Binyong, Visayas, Brad Alexis Balintik, Mindanao, Brother Hammerhead. Hammerhead, Jun Obre, sa lahat po ng leaders sa Luzon, Visayas, Mindanao, and sa International Council na tumutulong sumusuporta po sa National Council. Maraming salamat po Mabuhay sa po suporta. kayo God bless all. Shoutout po kay Kawit Kenzie Kulet. I love you, I miss you. Ayan. Okay. Hanggang sa muli. Paalam. Paalam. Salute, Brad.